Kumusta? Okay, may tanong ako based dito sa mga material na binigay mo. Ano raw ba yung pinakamalaking panganib sa pangmatagalang epekto ng isang project o mission? Kasi parang ang sagot dito, hindi yung kalaban, kundi yung mismong pagiging palaasa, yung dependence. Oh, yun na. Nakakagulat minsan, no? Akala natin yung external factors yung problema. Tama. So ngayon, himayin natin to. Itong konsepto ng paglago, pero kasabay yung kasarinlan, yung autonomy. Sige. Importante yan eh. Tingnan natin, bakit ba critical yung autonomy? Tapos ano yung mga parang hidden dangers ng masyadong umasa sa labas? Tapos yung pinaka-practical siguro, paano ba talaga mapapalago yung community mula sa loob? Yung sustainable talaga. Oo, yun. Umpisahan na natin. Isa sa mga parang powerful na imahe dito sa sources mo is yung bini at gubat. Oo. Yung sa John 12:24. Yun nga na yung plano daw hindi lang magtanim, kundi makakita ng gubat na kaya nang tumayo mag-isa. Pero para mangyari yun, Kailangan munang mahulog at mamatay yung binhi. Medyo matindi pakinggan pero oo, mamatay. Siguro mamatay sa pagiging dependent para lumago talaga? yun yung interpretation. Kailangan may bitawan para may umusbong. At nakikita natin yan sa Acts, di ba? Yung mga naunang iglesia. Sa gawa, oo. Paano yun? Hindi sila nanatiling, nakaasa lang sa Jerusalem o sa mga apostol. Nagkaroon sila ng sarili nilang local leaders. Sila Pablo at Bernabe mismo, nag-appoint sila Acts 14:23. Okay. So parang bawat church naging parang puno na may sariling ugat. Exactly. Kayang tumayo mag-isa. Hindi lang kopya nung pinanggalingan. Mga bagong sentro na rin ng paglago. Pero eto na, dito pumapasok yung tinawag mong golden cord sa isang article. Yung gintong tali. Maganda yung intention, di ba? Tulong, suporta, pero bakit daw delikado? Kasi yun nga, kahit hindi mo sadya, napipigilan nito yung pag-usbong ng local ownership. Yung pagmamay-ari ng mga taga roon mismo. Tsaka yung local leadership din. So parang yung tulong nagiging sakal na. Oo, parang ganun. Nagiging paternalistic kasi minsan yung parang kami yung mas nakakaalam para sa inyo. Kahit mabuti yung intensyon, parang inaalis mo yung chance nila na matuto sa sarili nilang paraan, pati na yung magkamali. Gets ko. Ano yung nagiging resulta nun, sabi sa sources? Madami eh. Una, yung stunted growth, pagkabansot. Pangalawa, nagiging irrelevant na sa local context. Kasi iba yung nanggagaling sa labas eh. Hindi na angkop. Oo, tapos leadership paralysis. Yung mga local leader, parang hindi makagalaw kasi laging naghihintay ng go signal o pondo mula sa labas. Delikado nga. At syempre, fragility. Marupok yung structure. Pag nawala yung external support, bagsak. Parang nagtayo ka lang ng monument, hindi isang movement na buhay? Grabe. Nakakatakot na yung pwedeng ending ng sobrang pag-alala eh. So, kung ganun, ano yung alternatibo na nakita mo sa mga binasa mo? Yung shift, mula sa pagbibigay lang ng suporta, papunta sa pag-promote ng sustainability. Yung kakayahang magpatuloy mag-isa. At yung key doon, local ownership talaga. Local ownership. May mga example ba niyan? Yung mga nagtagumpay? Meron. May kwento doon galing sa isang church sa Kenya. Tapos meron ding tinawag na mustard seed movement sa Southeast Asia. Ang ganda ng mga kwento nila. Oh, sige nga. Anong ginawa nila? Paano sila naka-shift? Ang susi, hindi yung tuloy-tuloy na padala ng pera. Ang focus nila, palakasin yung kung anong meron na sa loob. Halimbawa, nagtitraining sila sa agriculture para may pagkain, may kita, nag-microfinance sila para sa maliliit na negosyo, tapos malalim na discipleship para sa spiritual foundation. At saka talagang nag-invest sila sa pag-develop ng local leaders. Sila na mismo yung elders. So, ginamit nila yung parang asset-based community development, ABCD. Oo, yun niya, ABCD. Parang, imbes na tanungin, anong wala dito? Ang tanong,
anong meron dito na pwede nating gamitin at palaguin? Parang pagtingin muna sa pantry bago mag-grocery. Anong meron na pwedeng lutuin, hindi yung listahan lang ng wala. Make sense? Exactly. Mas empowering yun eh. Tinitingnan mo yung lakas nila, hindi yung kahinaan lang. Tapos ano yung naging resulta dun sa Kenya at sa mustard seed movement? Ayun, napakaganda. Dun sa Kenya, yung agricultural training, hindi lang nagbigay ng pagkain. Nakatulong yun para kumita yung church at masuportahan nila yung sarili nilang mga gawain. Pati pagpapadala ng sarili nilang misyonero, hindi na sila umaasa sa labas. Wow. Yung sa mustard seed movement naman, ganun din. Naging fully self-supporting sila sa finances, sa leadership. Tapos, sila na rin mismo nagpapadala na ng workers sa ibang lugar. Grabe yung transformation mula sa palaasa, naging tagapagpalaya na rin sila. Yun na nga eh, mula sa tinutulungan, naging tagapagtulong na rin sila. Yun yung ultimate goal, di ba? Oo nga. Malinaw na hindi pala yung laki lang ng budget o dami ng tao sa simula, yung sukatan ng tunay na tagumpay. Hindi talaga. Kasi ang kinakalayunin, hindi control. Kundi, commissioning, pagtitiwala, pagbibigay laya. Hindi ka gumagawa ng mga kopya mo lang na dependent pa rin sa'yo. Kundi pagpaparami. Multiplication. Oo, multiplication ng mga bagong puno na may sariling kakayahang mamunga pa. Yung legacy, wala sa laki ng building. Nasa lalim ng ugat at sa lawak ng paglaganap ng mga communities na, kayang tumayo sa sarili, may dignidad. Napakalinaw ng aral. Kailangan yung tulong sa simula, walang duda. Pero yung pinaka-goal talaga is makapagpalaya, magtiwala sa kakayahan ng iba, ng lokal na community, para pangmatagalan talaga yung epekto. Tama. Kaya siguro, ito yung iiwan nating tanong para sa mga nakikinig para pagnilayan nila. Sa sariling mong sphere of influence, sa trabaho mo, sa community, kahit sa pamilya, paano mo mas maitataguyod yung tunay na empowerment, yung pagpapalakas sa iba? Imbes na yung paglikha ng dependent sa'yo. Oo. At ano kayang mga golden chords, mga tulong, suporta o paraan ng pag-alalay na baka sa ngayon hindi na nakakatulong o nakakasakal na pala na kailangan mo nang putulin o baguhin man lang para mas maging malusog at nagsasarili yung paglago ng mga taong pinaglilingkuran o tinutulungan mo. Isang bagay na dapat pag-isipan, di ba?